lalo na siguro sa neuropsychiatric exam. Siguro kailangan baguhin na yung format ng neuro exam. Dahil kung maayos sana yung psychiatric exam, neuropsychiatric exam, maganda ang pagka-craft. Itong anim siguro hindi nakalusot, nasara sana ito. Paulit-ulit na lang, ibig sabihin, hindi na umuubra yung screening in place para masara ito mga bulok na itlog. My radio program Wanted sa radyo started back in 1997, if I'm not mistaken. That's more than almost 25 years ago. And from the start, from the get-go, the complaints mostly I receive are complaints against the abuses of being done by policemen, lalong-lalo na itong mga mabababang ranggo. At that time, PO1, PO2, PO3, ngayon corporal and pataas. Sila talaga palagi ang nagkakaproblema. So, nakikita ko rito, mukhang kailangan na natin i-overhaul yung screening, recruitment, screening, and training ng ating PNP. Bulok na, hindi na gumagana. Kasi paulit-ulit na lang, Mr. Chair. 25 years ago, pareho pa rin hanggang ngayon yung kalakaran. Pang-abuso ng mga pulis, lalo pa ito mabababa ang ranggo. Kagagraduate lang sa PNP, wala pang isang linggo na maril ng bugbog. Ganon yung mga kasong nahawakan ko before, Mr. Chair. Nagpaplanta ng mga ebidensya. There is really something very, very wrong sa screening process ng ating PNP. Lalo na siguro sa neuropsychiatric exam. Siguro kailangan baguhin na yung format ng neuro exam. Dahil kung maayos sana yung psychiatric exam, neuropsychiatric exam, maganda ang pagka-craft. Itong anim siguro hindi nakalusot, nasara sana ito. Paulit-ulit na lang, ibig sabihin, hindi na umuubra yung screening in place para masara ito mga bulok na itlog. What I'm saying here is, maraming bulok na itlog pero mas marami pa rin ang mga matitinong pulis. Pero dahil sa yung ginagawa nilang matindi, yung kasalanan ng matindi at kalumal-dumal tulad nito, tuloy pati yung ibang matitino na pulis na mamantsahan dahil sa pinanggagawa na mga ito. It's about time that we revisit that Police Operational Procedure Manual. Siguro, Mr. Chair, from the recruitment and then sa recruitment dun sa interview, screening, and then siguro dun sa neuropsychiatric exam, and then training. Paigtingin pa talaga para wala na makalusot, masasara itong mga bulok na itlog kung tawagin. Pangalawa, napansin ko yung culture of violence. Kuminsan, maganda yung naging resulta dun sa training ng mga pulis na mabababa, pero paglabas, nag-aantay sa kanila yung mga maging kabaro nila mga bulok, pati sila nagiging bulok na rin. There are times, even their officers, kasi loko-loko yung opisyal nila. It follows necessarily kung loko-loko si opisyal, natural si mga tao, loko-loko na rin. Marami sa mga pulis natin, hindi naman lahat, kaya gusto maging pulis dahil mga siga sa kalye para pagdating sa PNP, legit na ang kanilang pagiging siga-sigaan. So, ibig sabihin, kulang ginagawa natin background checking. Kulang yung ginagawa natin pag-iimbestiga kung karapat-dapat sila maging pulis. In fact, there are other countries like Japan and even in the US, bago ka maging pulis, idadaan ka muna sa polygraph test para malaman yung karakter mo. May mga katanungan doon para ma-screen kung talaga nagsabi ka na totoo tungkol sa iyong past.
base doon sa records na nakalap ng mga investigador. Dito sa atin, wala pong ganon, Mr. Chair. Ngayon, kung malakas ka, kahit na bumagsak ka sa neuro exam, igugo ka na lang. And this, I can personally attest, many years ago, dito may kita mo na talagang failure itong neuro exam na kinakandak ng PNP na dapat baguhin. Many years ago, may nireklamo sa aking kernel. Kernel po ito, na doktor at the same time, sa Kamkrame. Abusado, may binugbog siyang taxi driver, if my memory still serves me right. Tinutukan pa ng baril. At si Kernel, siya yung nagkakandak ng neuropsychiatric exam. Siya yung hepe doon sa neuropsychiatric exam. Nakita nyo, Mr. Chair? Yung taga-screen na mga loko-lokong pulis, mismong loko-loko. Nakita natin yung problema dito. So, it's about time, nananawagan ako sa kataas-taasan sa PNP, sa NAPOLCOM, baguhin na po natin, i-overhaul po natin yung proseso from recruitment hanggang sa screening, exam, training, itong PNP kasi it doesn't work anymore. Every day sa programa ko po, kung kayo po yung nakamonitor, every day walang palya sa pilahan po, meron at meron talaga, yung iba hindi ko na on air, meron talaga ng reklamo ay pang-abuso ng mga pulis tulad nitong 6. So, dapat magtulungan tayo, kayo po at kami dito sa Senado, para baguhin na ito yung sistema ng pag-recruit ng PNP. Only then, siguro makakita tayo na mababawasan. Hindi naman siguro totally ma-wipe out na yung mga pang-abuso, pero at least mababawasan. That's all for now, Mr. Chair. Maraming salamat po. Mr. Chair. Thank you, Senator Tolpo. Senator Hontiveros. Yes? Salamat, Mr. Chair. Among lahat po ng mga police officials na nandirito ngayon, yung 6 na primary suspects lamang ang nakamask. Bakit po kayo nakamask? For health reasons ba? Ayun, salamat po. Kasi hihilingin ko, Mr. Chair, kung pwedeng tanggalin yung mga mask para magkita-kita po tayong lahat, no? Mukha sa mukha. Salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Hontiveros. Huwag kayo hiyang makita yung mukha ninyo. Bakit? Talaga bang makasalanan kayo? Bakit kayo mahiya? Mahihain po sila. Ha? Mahihain sila, pero makapal ang mukha pag pumatay. You hold your heads up high. Huwag yung payoko kayo. Naka-uniforme pa naman kayo. Anyway, for the orderly hearing, we will begin with the presentation of the PNP, then NAPOLCOM, PNP IAS. May DILG ba tayo dito? Mukhang wala. Na-invite sila pero walang pinarating. Meron pa taga DILG? Wala. The family of Jimboy Baltasar pero hindi rin dumating. DOJ, NBI, CHR. So, before I yield the floor to PNP, tanungin mo ko muna kayo, meron bang tsansa na makalusot ang isang bagsak sa neuro? O kaya yung neuro, pwede ba natin mapapalusutan? Your honest opinion, pwede ba madiskartehan ang neuro? Kasi during my time, when I was the chief PNP, I made it sure. Sabi ko sa screening committee, malusutan na lang kayo ng ibang palusot dyan except yung involved sa drugs at saka yung neuro. Non-negotiable talaga yung neuro. Kasi ilang beses na tayo nagka-problema ng pulis na may katok talaga na namamaril na walang rason. Yan ang pinaka-importante. May hawak na armas. Dapat talaga yung neuropsychiatric test and evaluation nila ay talagang to the letter, religiously being conducted. Ewan ko kung mapapalusutan ba tayo. Mayroon ba tayo health service dito? Anyway, you're
Number 2 man, di ba? You are the Deputy Chief for Administration. That is under your turf. Administrative matters. Yung recruitment is nasa iyo yan. Administrative. Mr. Chair, Yes. pwede Yes, kong go ahead, sagutin, go ahead, pwede go kong ahead. sagutin Yes. half yung sagot mo. Yeah, yeah. Pwede malusutan, yes. Kasi po, hindi nagbabago yung questions yung questionnaire. So yung mga nakatake ngayon, ipapasa lang dun sa mga kakilala nila na gusto mag-take next time. Pare-pareho lang po yung tanong. Kung hindi, binabaliktad-baliktad, pero yung contents almost pretty much the same. So nami-memorize na po yung sagot. Tapos multiple choice pa. So mas madaling makabisado at mas madaling malusutan. At balita ko pa po, kapag ikaw ay bumagsak sa neuro exam, pwede kang papasahin. Bibihira, kasi kung sabihin ng PNP hindi ka malusot, then give us a record, a data of policeman na hindi naging police dahil bumagsak sa neuro, ilan sa kanila. We need to see that data. Yes, Mr. Chair. you can, DPRM, may record yan. Alam kong DPRM may record kung ilan yung hindi pumasa sa neuro psychiatric test during recruitment. Ipakita nyo mamaya, produce niyo health service. May record yan sila kung ilan yung bumagsak sa neuro. And then we need the name para masiguro na talagang bagsak sila at hindi na sila nakabalik. Yes. Mr. Chair. Sige. Kasi may mga balita din ako, bumagsak ngayon and then nag-retake, nakapasa na. After 6 months, pwede sila mag-retake. So meaning after 6 months, nagkakuha na yung kanyang lunatic tendency or yung kanyang criminal tendency na determine through neuropsychiatric test ay nawawala na? Pwede na after 6 months? Dapat Ano hindi. ba? Di ba? Dapat hindi, Mr. Chair, kung Kaya. tatanungin. Kung bumagsak ka, bagsak ka na talaga, hindi na pwede. Dahil ibig sabihin, meron kang criminal tendency, meron kang, sabi mo, lunatic tendency. So bakit mo bigyan another chance? Maliban na lamang kung siya ay nagparehab, siya ay nagpagamot, siya ay nakipag-counseling sa isang psychiatrist, then gumaling na siya, kaya siya nakapasa. Pero kung 6 months nagpahinga lang siya and then nakakuha siya ng leakage tungkol dun sa mga questions o na-memorize niya, nag-retake siya, pumasa na siya, dapat hindi na. Kung akong tatanungin. Yan siguro dahilan kung bakit ang dami mga abusadong pulis dahil nakakalusot, hindi nasasara dun sa neuropsychiatric exam. So sabi mo 6 months, retake ulit, pasado na. So wala kayo siguro may bibigay sa aming record ng mga pulis na nag-take ng neuropsychiatric exam na bumagsak and then hindi na naging pulis muli. Kasi pala merong retake program. So lahat sila mag-retake lang, naging pulis na. Useless yun. Sibakin nyo na lang yung neuropsychiatric exam kung ganun palang proseso patakaran nyo. Alisin na lang natin yan kasi useless. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Torpo. That is a very valid observation. Kung ang basis na pag-deny sa'yo, binagsak ka ng neuro dahil nakita doon na meron kang criminal tendency, after 6 months pinaretake ka, pumasa ka, so dala-dala mo pa rin yung criminal tendency mo doon sa serbisyo. Di ba? Hindi mo nakukorek yung behavior ng tao within 6 months. Di ba? Bakit pa bigyan ng retake? Mabuti na-open up yan ngayon. Yeah, go ahead. Sir, in relation to psycho and psychiatric examination, meron po kaming regular, ito po yung every promotions ay nag-undergo po ang ating mga kapulisan kahit na sila ay pulis na. And at the same time, sir, meron kaming every year, ito po yung mga operatives natin are subjected for neuropsychiatric examination, yung mga involved sa operations, yung admin naman po is every 3 years. Yun po yung policy natin, sir. Maliban sa every promotions ng ating mga kapulisan. Pero ang But I agree, sir. Pero ang problema General Sermonia is nakapasok na siya eh. Sana hindi siya nakapasok dahil bumagsak na siya eh. So kasi pag nakapasok na, madali na makakuha ng connection, di ba? Alam na niya kung paano yung pasikot-sikot through the help of some people, some connections. Dapat sa umpisa pa lamang, pag bumagsak sa bagsak na siya, hindi na siya talaga pwedeng pumasok ulit. Tamang sinabi ni Chief PNP, ni former Chief PNP, General Bato del Rosa, Senator del Rosa now, in 6 months, mababago niya kanyang criminal tendency. Di ba? Hindi. So dapat talagang sibak na siya totally. Kaya yun ang sinasabi ko, i-overhaul na talaga yung screening process ng ating kapulisan with the help of our NAPOLCOM friends here. Tama ka, tama. Tama ka. Dapat nga pala talaga ganun. Will you discuss that to the command group?
pag-aralan niyo yan dahil yun nga, pwede nga makalusot. Sige, go ahead. Sir, I agree sa sinabi, inputs ni Senator Raffy Tulfo, sir, na dapat pa lang sa una ay may mga reforms na gagawin. Like, there's a possibility, I agree, sir, na baka na-memorize nila pag sila ay magre-retake uli after 6 months. Or yung leakage. Though ang aming health service po ay napaka-stricto po sa palisiya at ako mismo ang witness, sir, na kahit mga kakilala, marami, sir, na mga nagpapatulong. Pag bumagsak talaga ng neuropsychiatric exam, ay wala po talagang second chance. Pero the Alam ko. possibility na may leak, yun po yung titignan namin, sir. Kahit na Yes, sir. chief PNP, makiusap, kahit isa LG, Tama po, makiusap sa health service na ito, bata ko ito, kapitbahay ko ito, okay, pamangkin ko ito, palusutin nyo, euro lang naman yan eh. Ang sagot palagi ng health service, sir, makiusap ka na lang ng ibang pakiusap, wag lang yung euro. Dahil utak po yan ng tao pinag-usapan. Pero yung punto ni Senator Tulfo na bakit pagbigyan pa mag-retake? I think there must be a compelling reason for this. Bakit nyo binigyan ng tsansa na mag-retake after 6 months? Mayroon yan sigurado akong technical, medical, or whatever explanation Yes, na pinanghawakan ng health service. And we want to know that. Ha? Yes, sir. That will be sagutin one nyo. of the reforms, sir, na i-institute namin sa psychological and psychiatric examination, sir. Yung sinabi ni Senator Tulfo, sir. Okay, thank you for that. Tapos, Mr. Chair, Yes, may dagdag ko lang. Wala ho ba, General, ginagawang face-to-face interview sa isang psychologist o psychiatrist ang bawat recruit? Wala ba? Kasi sa ibang bansa, ginagawa po yun eh. On top of that, mayroon pang polygraph test. Yung after ng written neuro exam, meron silang face-to-face interview eh. Yes, sir, may Yung interview po. psychologist. Meron po, sir. By a psychologist? Yes, sir. Okay. So, yung bumagsak and then nag-retake, pumasa, nakalusot din yun sa psychologist, sa face-to-face? Hindi po sila magpe-face-to-face kung bumagsak na sila. Hindi, kaya nga, bumagsak sila, no, written, General? sir. Yes, sir. And then mag-retake sila, nakapasa sila. Kagaya ng sinabi po ni Senator De La Rosa, sir, bakit naging policy namin yung they can have a second chance after 6 months. Baka may reason, alamin po namin sa health service, sa mga doktor po natin, kung ano yung reason behind why they are given 6 months, a chance after 6 months. Kasi General, nagtanong-tanong na ako, dami kong kaibigan, kakilala ng mga pulis, rank and file, ika nga. Lahat sila nagsabi, wala pa sila nababalitaan ng mga pulis na bumagsak or nag-recruit na bumagsak at hindi na naging pulis dahil sa neuro. Ako mismo makasagot ako dyan na with your indulgence, Senator Tulfo. Na bumagsak and then nakakapasa Bumagsak later. talaga sa neuro. Yes. Tapos, marami. Ang dami. Ang And dami then- kasulti sa neuro. Hindi talaga na-recruit. Hindi na tawag sa final interview dahil bumagsak sa neuro talaga. Pero sa Ang dami. retake. Ha? Pero nagkakaroon kasi ng retake. Yun ang ibig Yung sabihin. retake nga, questionable. Yun ang Doon kinukwestiyon natin. nga po. Tama yun. Ibig sabihin pala, totally na bumagsak sila at hindi na sila naging police dahil doon sa neuro, they were not given a second chance. In this case kasi, nabibigyan sila ng second chance. Doon sa second chance, doon na nagkakaroon ng leakage doon sa exam, yung questionnaire, nakakabisado nila, may konting tulong. Kaya lahat na bumabagsak, nakakapasa din. Wala yung talagang sinabing, hindi ka naging police sapagkat hindi ka na pumasa sa neuro, take 1, take 2. Wala na. Wala. Yeah, posible mangyari yan, no? Pero meron din akong alam na every year na lang nag-a-apply, nagtitake ng neuro, bagsak pa rin. Hanggang sa umabot na sila, nag-start pa ng 20 years old nag-apply, hanggang umabot ng 30 years old na hindi na sila pwedeng mag-qualify, hindi pa rin nakapasa sa neuro. Mabuti. Meron akong alam na, marami akong alam yan. Sir, pang 10 years ko na ito pang-apply, sir, baka pwede mo kong tulungan, sir, na makapasa ako sa neuro dahil di palagi akong bumabagsak sa neuro. So, meron talagang ganun na hindi talaga pumapasa sa neuro. Pero meron ding nakapasa on the second try, on the third try, on the fourth try, meron din. So meron yan. pa palang second, third, fourth. Sir, posible po, sir, na Parang try siguro... and try until you die. Parang ganun. No, pagka bumagsak, sir, posible na baka may problema siya, stress siya, kulang sa tulog, hindi naman considered na neurotic. Kaya pagka nagsa-second try or third try, ay pumapasa po, sir.
Okay, on that note, I would like to advise you to please, during the next hearing, dalhin nyo yung neuropsychiatric test ninyo na mga kwan, at saka yung health service, at saka DPRM, and bring all the records yung tinatanong ni Senator Tolpo kung ilan yung hindi nakapasa, at ilan yung second try nakapasa, third try nakapasa. Para mayroon tayong data na pagbasehan sa ating mga magiging recommendation. Okay? Okay, so thank you. So